Huling edisyon ng radio show na ito para sa linggong ito, no? Alam niyo naman, Monday to Thursday lang, every night. No, not every night, Monday to Thursday nga eh. Ang Bandera Night Jams. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta yung mga tropa ko? Ayos ba tayo dyan? Ayos ba tayo dyan? O anong balita? Nanalo yung no? Nanalo yung OKC kanina, no? Oklahoma City Thunders. Alam niyo, hindi sa akin galing to ha. Pero ang dami nag-share sa sa Facebook. Kitang-kita yung, alam mo yon, yung kinakat nila. Ang sisipag ng mga nag-share ng video na yun, ano? 'Di ba? Sa isang buong game, pipiliin lang nila, hahanapin nila kung nasaan yung gusto nilang ipakita. Tapos i-edit nila, upload nila sa Facebook. Oo nga, may katwiran sila eh, no? Yung sabi yung mga kung tawagin natin dito, nana. Nana daw, tapos tinatawagan ng foul. Meron ako nakitang goaltending. Oh, 'di ba? Even though proud ako na gustong-gusto, love na love ng mga Pinoy yung basketball sa Pilipinas, no? Meron pa ring mga syunga. Bakit daw yung alam niyo yung finalo up ni Cornet, yung sa San Antonio Spurs. Hindi ako maka-Spurs, hindi rin ako maka-OKC ha. I'm rooting for New York. Yeah! I'm rooting for New York. Dahil nandoon si kabayang Jordan Clarkson. He's Filipino. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam, yung nanay ni Jordan Clarkson is from Angeles City, Pampanga. O, bago pala tayo pumailalim. Uy, pasensya na muna ha. Nalate ako dahil ni-restart ko yung computer. Kanina pa ako dito, nag-restart muna ako. I restarted everything. Medyo we're having some technical difficulties. Medyo gapang na no. Siguro burahin na rito yung yung mga file na hindi na kailangan. Ayan, may nakasave ba rito yung teka, medyo malaki yung yung bytes nun eh. Or gigabytes yun eh, no? Yung video ko, meron akong video na tumatakbo ko ng hubot-hubad. Buburahin ko na nga. Going back to NBA kanina. Game 5 yun eh, no? So lumamang yung OKC, 3-2 na. Yung tira ni Cornet, follow up yun eh, sa kakampi niya. Sabi raw, kasi nung pinalo up ni Cornet, tinapal nung sino ba yun? Si Hartenstein ba yun? Basta or si Holmgren. Isa ring matangkad sa OKC. Di ba? Unang-una, yung kay Cornet, kasi merong defensive goaltending, merong offensive goaltending. Goaltending daw si Cornet. Hindi siya goaltending, alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung slow mo. Nung ginalaw niya, wala na sa ibabaw ng, kailangan, para tawaging goaltending na offensive na offensive. Ginalaw mo, nasa ibabaw pa. Pwede pa kasing pumasok yun, no? Nasa kanan banda na, tumalbog na yung bola. Doon niya pinalo up. Kaya lang, nung pagka-follow up niya, yun ang goaltending. Kasi nung pinalo up niya, pababa na yon at saka nasa ibabaw ng cylinder, tinapal, hindi tinawagan ng referee ng goaltending. Okay? Walang offensive goaltending kay Cornet sa mga nagsasabi kanina sa Facebook na pinaglalaban ko raw no? Hindi. Tinuturuan ko lang kayo. Proud ako na magagaling tayo sa basketball, mga Pinoy. Love na love natin yung basketball. Pero huwag kayong susunga-sunga sa rules. Sa totoo lang, sa mga, di ba pag may nag-post ng, gaya nun, yung mga nagko-comment sa ilalim, may susunga-sunga sa rules eh. Bakit daw tayo nagde-demand ng goaltending yung player ng OKC? Si Cornet daw yung unang goaltending. Hindi na goaltending yung kay Cornet dahil nag-bounce na pakanan yung bola. Wala na sa ibabaw ng ring. Nasa kanan side na. Kaya pinalo up ni Cornet. Kaso nung pinalo up niya, tinapik niya, nasa ibabaw na, tinapal bigla. Yun ang goaltending. Nasa ibabaw ng cylinder eh. Okay? Hindi ko kinakampihan yung Spurs, hindi ko rin kinakampihan yung OKC. As I said kanina, New York ako. Dahil nandoon si Idol Jordan Clarkson. Nanghihinayang lang ako yung galing ni Jordan Clarkson. Hindi ganong sa bagay, meron na kasing Jalen Brunson. Si Josh Hart din, galing din. Same si Michael Bridges. Yan yung mga position kasi nalalaroin din ni paring Jordan Clarkson eh. Kaya lang, yun nga, yung mga galing na yun, yung binanggit ko, nandoon na. Umuulan ba? Umuulan Oo nga, umuulan yata. Naku, mababasa yung motorsiklo ko. So yun, nanalo yung OKC kanina. Tapos meron pa yung naalala nyo yung si De'Aaron Fox? Nakatayo lang eh. Di ba? Magkadikit sila ni SGA nung jumamper si SGA. Si Aaron Fox nakatayo lang. Ginawa ni SGA yung talon niya papunta kay De'Aaron Fox. Tapos nung pagbagsak niya, nung pababa na siya, ibinagsak niya yung sarili niya na hindi nga siya dinikitan ni Eto namang susunga na referee, tinawagan naman.
Oh, I'll be honest ha, I'll be honest. Nasasaktan ako na ganyan, na yan ang napiling MVP. Yung may mga ganyang katangian sa paglalaro, kahit na leading scorer yan, mataas ang average niyan, hindi dapat nagiging MVP ang ganyan. Di ba? Kasi ang pagpili ng MVP, totality yan eh. Hindi lang score lang eh. How you play the sport, how you make your team look good. Naalala nyo noon si Steve Nash? Oh, back-to-back MVP because hindi siya ang leading scorer. Because he's making everybody look good. He's making the team good. Siya yung nag-orchestrate, siya yung nagdadala. Di ba? Naalala nyo si Steve Nash na ginawa rin ni Stephen Curry. He made everybody look good. Di ba? Hindi ganun kalaki yung nai-score niya. Eh, si paring Michael Jordan, ibang usapan yan. Malaki yung nai-score tapos he makes everybody look good. Dinadala talaga. Yan ang ibang level eh, no? Nag-iisang level lang yan eh. Wala nang iba eh, no? Oh, yung mga dumidebate ng ano ng GOAT, sino ang GOAT, greatest of all time. Wag na kayong magdebate. Hindi si Jordan, hindi rin si LeBron. Si Wilt Chamberlain ang GOAT, kala nyo ha. Si Wilt Chamberlain. Oh, if you want dominance, well, him. Dominance in points, him. Dominance in rebounding, him. Dominance in games played, hindi naman siya yung pinakamaraming games played, pero dominance pa rin dahil majority pa rin eh, no? Pag masamahin mo lahat yon, and he made his team look good. Hindi man ganun karami yung naging championship niya, pero yeah. Di ba? Si Will Chamberlain ng GOAT. Maniwala kayo sa hindi. Kung yung buhay ngayon, tapos ganun maglaro, lahat ng player, kahit sino pa sabihin nyo, kakainin lahat yan eh. Di ba? Kakainin lahat yan. Maniwala kayo. He once scored 100 points, si Will Chamberlain, na hindi pa nabuburang hanggang ngayon, no? Pero alam niyo bang may Pilipinong nakascore ng mahigit 100 points? Di ba? Yung, ang apelido is, Loizaga. There you go. Okay? Si Shoot Kaloy. Tsaka si, yung isa pa, yung Padilla. Di ba? Ano yan? 1930s, 1940s yata. Basketball. Philippines. Sa SEA Games, Southeast Asian Games, ayan. We once dominated Asia noon sa basketball, in case you don't know. Ayan, okay? So, I'm excited for Game 6. Game 6 ba bukas? Sa isang araw pa yata, no? Kasi bukas, oo. Kasi kahapon yung actually kahapon yung Game 5 eh. Yeah, okay? Siya na. Yun na, nagkabalita na tayo. Let's move on to the usual. Holidays and observances. Today is Flag Day. Ayan. Flag Day is like, paano ba ang Flag Day? Paano ba ang computation? 2 weeks, no? Before the Independence Day ng mga bansa. Flag Day muna. Hindi lang sa Pilipinas, lahat yan nang magsa-celebrate ng Independence Day. Tama ba? June 12 kasing Independence Day natin eh. 2 weeks before the Independence Day, umpisa na yun ng Flag Day. Tuloy-tuloy na yun hanggang mag-June 12, Flag Day. Every day is Flag Day. Okay? Ayan, a little bit of something for you in case you don't know. Now you know. Kasi makikinig kayo dito lagi sa Radyo Bandera 107.1, marami kayong matututunan nang mabawasan yung kasyungaan. From basketball to holidays and observances. Ito, para sa mga kababaihan, ang May 12 is Menstrual Hygiene. Menstrual Hygiene Day. Yung mga tropa kong lalaki, kung gusto nyo makiselebrate, bahala kayo. Sige, kayo rin, mag-menstrual hygiene day din kayo. Naalala ko tuloy. Syempre, ako yung nagtatrabaho, ako yung may pera, ako yung nagpo-provide. Pag nag-grocery, madalas ako rin, no? Kasi galing trabaho, dumadaan na ako. Ayan, para hindi nalalabas si Mahal. Baka mamaya kidnapin si Mahal eh. Ang ganda-ganda ni Mahal eh. Ako na bumibili ng mga kailangan niya. There was a time na nag-sale yung naka-sale yung discounted price yung panty liners. Iba pa yung iba pa yung napkin, yung hygiene napkin. Panty liners, yung manipis, no? Liners pang daily use, no? So bumili ako marami. Anong babayaran ko na, nagtatawanan yung cashier. Kasi mga dalaga, di ba? Nangingiti. Ito ako, lalaki, macho. Tapos ang dami-dami kong bit-bit na panty liners, babayaran ko. So nuggets ko na, nangingiti sila. Habang nangingiti sila, sabi ko na lang, may once a month kasi, may time na ang lakas ko mag-igit. So
story, I can't help it eh. Natatawa kasi ako sa reaction nila. Nakita nila, ang dami-dami kong daladalang panty liner. So, sabi ko, there's a time, once a month, malakas yung igit ko. Alam niyo igit? Oh, sa mga hindi pasintabi po sa kumakain ha. Sa mga hindi nakakalam ko anong igit, yun yung ano. 'Di ba minsan hindi ka naman na jerbox sa salawal mo or sa brief mo. Pero pag hubad mo may lining eh pare, no? Yun ang tinatawag na igit. Oh. Actually, yung igit, shortcut lang yan eh. Na, dati sabi nila, tawag nila daw dati dyan, ugit. Hindi naman igit eh. Letter U. Alam niyo kung bakit ugit? Utot na may sabit. Sorry sa mga kumakain. Naisingit ko lang kasi menstrual hygiene day eh. O sabihin niyo, so DJ Tommy din, pinagsasabi. Ano pa? May 28 is Amnesty International Founders Day. Ayan. Brisket Day. Ayan. Brisket. Alam niyo na siguro kung ano yung brisket. Parang yung food with sabaw. Parang mami brisket. Yeah. Flavor ng mami yan actually, di ba? Tama ba ako? May 28 is also Border Patrol Day. So there you have it, just some of the few holidays and observances for you. And sa mga nagsiselebrate naman ng birthday, this one's for you. Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, celebrities and the like celebrating the birthdays today. This time being brought to you by Angel's Pizza. If you have the APC card, Angel's Privilege card, meron kang buy one, take one forever. Wow, forever yan pare ha. Buy one, take one forever. Kung ano yung size ng binili mo, yun din yung take one mo, di ba? Lupit no? Pero bahala ka na sa flavor, pwedeng ibang flavor, no? Okay? For family size pizza, big family rin, you just need to have the APC card. So kung wala ka pang APC card, go there. At Angel's Pizza, ano pa hinihintay mo? Okay? Malapit lang sa 4th Street, sa kanto, corner ng 4th Street actually. Alright? So check it out. Buy one, take one forever. Check their Facebook page for more details. Famous people celebrating their birthdays today. John Regala, character actor. Sikat na sikat to. No? Kaya lang, he passed away na, no? Yeah, couple of, was that last year or two? Yeah, I think so. Rufa May Quinto, very funny woman and beautiful, ha? Rufa May Quinto, May 28, 1978. Go, go, go! May mga paborito yung Bibo yan eh, no? Shasha Padilla is also one of today's birthday celebrants, May 28, 1964. Paquito Diaz, May 28, 1937. And Desiree Del Valle, actress. Okay? Next up, we have happy birthday also to Colby Calais. Alright? Pinasikat niya yung kanta na Sorry my chosen. Ano pa title nun? Nakalimutan ko na. Basta lagay natin mamaya. Rudy Giuliani. Ayan, US politician. Dating mayor to ng New York. New York. One of the cities I wish to visit before I die. Sana makabisita ako ng New York one time. Kaya nga I'm a big fan of New York Knicks eh. Well, marami naman akong paboritong team sa NBA, di ba? Ayan. Maisigit ko lang din. Alam mo, natatawa ako dun sa mga mga Pinoy na nagtatalo na yung karamihan nagsasabi nito yung mga fans ng Lakers eh. Sorry fans ng Lakers. Kasi daw may mga Pinoy na kumakampi sa Golden State dahil sumikat yung Golden State, nagcha-champion, no? Tapos ibang team naman na nag-champion, Denver Nuggets, di ba? Tsaka yung Milwaukee Bucks. Yun naman daw ang paborito. Sabi ng mga mga big fan ng Lakers, hindi nyo kami tularan. We bleed purple and gold ever since. Sabi nila. Ngayon. Sa ating mga Pilipino, mali yung ganong mindset. Mali yung ganong thinking. Alam mo kung bakit? Hindi tayo taga-US. We tend to be a fan of whoever is winning. Kung sino man yung nananalo. Siyempre,
everybody loves a champion eh, di ba? Ganun naman yun eh. Hindi tayo taga-US. Okay lang maging loyal ka sa LA Lakers kung taga-LA ka. Sabi pa nila, bandwagon kayo, lipat-lipat lang kayo kung sino yung nananalo. Natural. Di ba kahit sa boxing, humahanga tayo, aminin natin, nung wala pa si Pacquiao, o sino yung mga paborito natin noon? Sila Oscar de la Hoya, di ba? Muhammad Ali. O, pero nung dumating na si Pacquiao, yan, ganyan, pwede pa. Kung galing sa Pilipinas yung hinahangaan, Pilipino yan eh, di ba? Pero tatawa ako dun sa ano eh, sabi ng mga Lakers fans eh. Wala, bandwagon kayo, lilipat-lipat kayo. Tsaka yung Boston Celtics, kasi yan lang naman ang pinakamatagal na rivalry talaga, no? Boston Celtics tsaka LA Lakers. So sabi nung fans ng Lakers tsaka fans ng Boston, wala, lumilipat-lipat lang kayo eh. Lumipat kayo sa Golden State kasi sumikat si Stephen Curry, nag-champion sila. Yung mga ganun ba? We can't be loyal to one team in the NBA dahil hindi tayo taga-roon. Kung taga-roon tayo, pwede pa. May mga Pilipinong taga-roon, no? Tatawa ako dun sa mga Pinoy dito eh, no? Oh, di ba? Loyal daw ever since. Natural. Buti sana kung merong ano ba? Di ba? Los Angeles Lakers, Boston Celtics, New York Knicks. Ano ba kung Philippines ba may team sa NBA? Philippines Adobo. O yan. Sabihin nyo yan kung may Philippines Adobo. Wala, hindi kayo loyal sa Adobos. Babandwagon kayo, natural. Babandwagon talaga ang Pilipino, di ba? Kasi ano naman eh, kung sino yung nananalo, kung sino yung nagtatagumpay, everybody loves a victory story, di ba? Ganun yun eh. Kaya yung mga nang babansag ng bandwagon, wag kayo. Wag ganun. Parang inyo yung team pag-aari nyo yun. Oh, siya. Moving on. Nabanggit ko lang New York Knicks kasi si Rudy Giuliani. Sino pa? Soul singer Gladys Knight. Oh, speaking of basketball, NBA, si Jerry West. Ayan. He was born May 28, 1938, but he passed away 2 years ago, no? Back in 2024. Ayan. Si Jerry West, matagal na to, di ba? 19, ano pa to eh. For those who don't know, alam niyo yung logo ng NBA, yung mamang nagdi-dribble. Ayan. Siya yun, si Jerry West yun. Oh, yun ang sinasabi ng marami. And he is that good. For you to become the logo, you must be really, really good. Magaling to si Jerry West, no, kabataan niya, kalakasan niya. O, sabihin na nating mala Stephen Curry, pero syempre, ibang level pa rin si paring Stephen Curry, no? Point guard kasi siya, di ba? Magdala, mag-dribble, umiscore. He is a scoring point guard tong si Jerry West nung kalakasan niya, no? Okay? That's why he became the logo. Okay, next up we have, happy birthday pa rin kay... Who else do we gotta greet? Let me check. Hindi ko kilala itong mga ibang nandito kasi, no? Kala ko ba famous birthday? Ba't nilalagay nyo yung mga hindi famous dito, no? Dapat yung mga famous lang. Ayun, si Kylie Minogue. Ayan. Everybody knows Kylie Minogue, right? She is a singer, pop singer from Australia. Tapos yung singer niya na kapatid din si Danny naman ang pangalan, Danny Minogue. Basta Minogue sa kanila, magaling kumanta. Alam niyo yung kabaliktaran ng Minogue? Milaw. Bago kasi yan huminog, humilaw muna yan. Oh, di ba? Ako lang may joke nun, ha? Papa-trademark ko yan. O baka mamaya i-claim ng iba. Mahirap na. Yan ang mahirap sa mga stand-up comedian minsan eh. Napapagkamalan ka ng gagaya ng joke, di ba? Pero mas nauna ka pala. Minsan naman, nag-joke ka. Inagaw ng iba. Tapos inari na ng iba kanila. Yan ang mahirap. Yan ang mga dilema ng isa sa mga dilema ng stand-up comedians, no? But anyways, it is what it is. Life goes on. Tuloy lang. Sulat pa rin ng sulat ng original jokes. Okay, so there you have it. Just some of the few holidays and observances and famous people celebrating their birthdays today. Yung mga nagbe-birthday ngayon. Ayan, dahil kung birthday mo ngayon, etong sayo, happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
your turn. You guys tell me who's celebrating their birthdays today. Call or text me up 0910-6909-501. Yan yung official text digits natin dito, ha? Okay? Call or text me up para sa mga birthday shoutouts.